Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 9, talata 35 hanggang 38. Matthew chapter 9 verses 35 to 38. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang magandang balita ng kaharian at pinagaling ang bawat sakit at bawat karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nangangamba at naglulupaypay, na gaya ng mga tupa na walang pastor. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng aaninin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ang anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Ito po ang salita ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami na ang mga salita mong binasa ay may paliwanag ng tama at ilayo sa pagkakamali ng inyong lingkod. Panalangin namin na ang bawat pangungusap na mamutawi sa aking mga labi ay mga salitang hinalaw mula sa katotohanan ng salita. Sukulin mo ang aming mga buhi at baguhin mo ang aming mga buhay upang kami ay maging katulad ng aming Jesus. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magsisimula ng panibagong serye ng pag-aaral ngayong pong umaga. Ito ay magiging mas maikling series lamang, hindi ito tulad ng mga naman na nating mga mahabang series. Actually, I'm supposed to just preach on the whole chapter 10 of Matthew, but I decided to start in Matthew chapter 9, verses 35 to 38, in order to understand the context of what Jesus is going to say in chapter 10. And I want to entitle this short series of Jesus, I want to entitle this short series as Jesus, the Apostles, and Us. Pinanood ko yung replay ng laban ni Manny Pacquiao at ni Jeff Horn sa Brisbane noong nakaraang linggo. Palagay ko. Personal na palagay ko, ang nanalo sa laban ay si Manny Pacquiao. Bagaman, gusto mong sabihin mga kapatid, maaaring bias ito dahil ako'y Pilipino. Sa tingin ko, agresibo at marami ang suntok na ibinigay ng kanyang kalaban na si Jeff Horn, ngunit mas maraming na i-connect ang suntok si Manny Pacquiao. Pero ito po ang gusto kong sabihin, mga kapatid, sa aking obserbasyon sa labang ito. Obvious po na sa labang yon, ang lumang Manny Pacquiao ay hindi na natin nakita. Ang kanyang bilis at ang kanyang lakas ay hindi na natin nasumpungan pa sa labang yan tulad ng kanyang mga laban noon. Anong gusto ko sabihin? Hindi na siya ang may tuturing na hari ng boxing sa kanyang division. He is no longer the king of boxing in his welterweight division. My point is this. Man's domination, in whatever realm it would be, is not lasting. Anuman ang pangingibabaw ng tao sa kanyang larangan, hindi ito mananatili kayo. Ito ay darating sa kanyang katapusan. Hindi ito tulad ng Panginoong Jesucristo. Nung ang Panginoong Jesucristo ay dumating dito sa mundo 2,000 years ago, dinala na rito ang kaharian ng Diyos. Mula noon, ngayon, at sa darating na panahon, siya ay hari. Hindi pa gusto, hindi pa lubos ang pag-ahari. Dinala niya, sinimulan niya, ngunit puhustuhin niya at lulubusin niya sa kanyang muling pagbabalik. But for the meantime, kanyang tinatawagan ang mga tao. Siya nanawagan sa mga tao na lumapit sa kanya at magpailalim sa kanya bilang isang hari. Tinatawagan niya rin ang mga Kristiyanong tulad natin lahat na narito na makibahagi sa isang napakarangal na gawain at tungkulin ng pagdadala ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos
sa mga taong makasalanan sa ating kapaligiran. At ito ang mensahe na nais kong dalhin mula sa mga talata natin pong binasa. The King is calling His disciples to be His co-workers in gathering the lost sheep unto His fold. Tinatawagan ng hari ang kanyang mga alagad na maging kamanggagawa niya sa pagtitipon ng mga naliligaw na tupa para mapabilang sa kanyang tao. Hindi niya lang panawagan ito sa kanyang mismo mga apostol, sa kanyang mismo mga immediate apostle during that time. Ito'y panawagan niya sa lahat ng nakaranas ng nakapagliligtas na biyaya at pag-ibig niya na maging kamanggagawa niya sa kanyang pasahan. Meron pong dalawang bagay lamang na nais kong bigyan natin ng pansin sa ating pag-aaral ngayon. Una-una, the message Jesus preached. Pangalawa, the manifold signs Jesus performed. The message Jesus preached. What is the main message of the preaching of Jesus? According to verse 35, it's the kingdom of God. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga nasa lungsod at sa mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang magandang balita patungkol sa kaharian ng Diyos o magandang balita sa kaharian. Yan ang sinabi rito. Nilibot si Jesus, pumupunta sa iba't ibang lugar, sa bawat bayan ng Israel upang ipangaral ang Ebanghelyo patungkol sa kaharian. Ang mabuting balita ang kanyang ipinangangaral patungkol sa kaharian ng Diyos, o pwede rin natin sabihin patungkol sa kaharian ng langit. Pareho lang po ang kahulugan niyan. Kingdom of God, Kingdom of Heaven, pareho lang ang kahulugan niyan. Si Marcos, si Lucas, usually ay ginagamit nila yung salitang Kingdom of God. Samantalang si Mateo ay madalas na ginagamit niya ang salitang Kingdom of Heaven. Pareho lang po yun. Parang ganito. Parang sa pagitan ng sa pagitan ng 16th and 18th century, meron pong tinatawag na British Empire. No? Wala nang British Empire na yun. Merong United Kingdom. But between 16th and 18th century, there was a so-called British Empire. No? And according to history, British Empire at its height was the largest empire in the century because of numerous colonies, including America, India, Hong Kong, Singapore, and almost half of Africa. Yan po, ganun kalawak ang imperyo ng Britanya noong panahon na yan. Of course, lahat yan ay unti-unti nang nawala. No? Unti-unti nang naibalik sa kanilang mga pag-aari. Ang British Empire, noong panahon na yan ay tinatawag ding the Empire of Victoria. Sapagkat ito ay pinamumunuan, ang Britanya noon ay pinamumunuan ng isang reyna ng pangalan ni si Queen Victoria. So, minsan tinatawag siyang British Empire, minsan tinatawag siyang the Empire of Victoria. The same thing, we can also say that in Kingdom of God or Kingdom of Heaven, pareho lang po ang kahulugan nun. Pero, una-una na gusto kong pansinin natin dito, in my subheading, ay saan lubos na nararanasan ang kaharian ng Diyos. Saan lubos na nararanasan ang kaharian ng Diyos? Tingnan natin, the flawless experience of the kingdom. Ito po ay lubos na nararanasan sa langit. God's kingdom or God's will is done in heaven perfectly. Ang bawat nilikha at nakatira doon sa langit ay sumusunod sa Diyos all the time. So heaven is a place of perfect peace and joy. Sa langit, walang away, walang hidwaan, walang kalituhan, walang karahasan, walang karamdaman, wala ang kamatayan. Walang nagsisinungaling sa langit. Walang nanloloko o nanlilinlang sa langit. Walang makasarili sa langit. Everyone in heaven serves God gladly because they love God totally. So, flawless experience of the kingdom is only found in heaven. But pangalawa, the future promise of the kingdom. Kung sa langit, ganap na nararanasan ang kaharian ng Diyos, ang pagkahari ng Diyos, ang Diyos din ba ay hari dito sa lupa, dito sa mundo?
Dalawa ang sagot dyan. Yes and no. Yes, in one sense, He is. God is in control of all the events that happens on earth. Kanyang isinasakatuparan ang lahat ng kanyang plano rito sa mundo. Walang sino man ay pwedeng pumigil sa Kanya. In that sense, God is King and has always been King. But in another sense, Satan has ruled as king on earth as well. Noong ang ating unang magulang na si Adan ay nahulog sa kasalanan, nung siya ay bumigay sa tukso ni Satanas, ang nangyari, ang mundo na meron tayo ay pinangibabawan ng prinsipyo, ng impluensya ni Satanas at ng kasalanan. Yan ang nangyari. Ang mundo natin ay nagrebelde sa Diyos. We share, all human beings share in Adam's rebellion against God. Kaya nga makikita natin na imbis na ang mga tao ay sumasamba sa buhay at tunay na Diyos, marami sa kanila ay sumasamba sa mga idol. Ang mga tao ay nagtayo ng mga hidwang pananampalataya. Hindi nakabatay sa kalooban at sa salita ng Diyos. Ang tao, imbis na mahalin ng Diyos ng buong buo, minamahal niya ng higit ang mga bagay na nasa mundo. Ang kaaliwan ng mundo, ang kanyang sariling kalooban, ang kanyang sariling nasain. Anong resulta? Ang ating mundo ay puno ng sufferings. Ang ating mundo ay puno ng karamdaman, pain, hidwaan, digmaan, kalituhan, at kamatayan. And this has been true from the pre-industrial time to our technological age. Satan's influence is all over the nations of the world. Ang bawat tao sa mundo ay binula ni Satanas. In fact, mga kapatid, ang bawat tao sa mundo ay naging makasalanan. The earth has been placed full of evils of every sort. Ang bawat anyo ng kasalanan ay nakikita dito sa mundo. Ngunit pinangako ng Diyos isang araw, Kanyang aalisin ang kapangyarihan ni Satanas sa mundo ito. Kanyang itataboy at tatanggalin magpakailanman ang kanyang impluensya sa mundo ito. Ang totoo, ang pangako niyan ay ibinigay sa pasimula pa lamang. Genesis chapter 3 verse 15, pinangako ng Diyos mismo matapos ang tao mahulog sa kasalanan na ang binhi ng babae ay darating para durugin ang ulo ng serpente o ng ahas. Pinangako niya. God promised that Satan's power would be broken. At napakadaming pangako sa lumang tipan patungkol sa darating na paghahari ng Diyos dito sa mundo. Kulang tayo sa oras para isa-isahin ang lahat. Pero makikita nyo, Daniel chapter 2, verse 44, ito sinabi, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, nor shall the kingdom be left to another people. Psalms 96, verses 10 to 13. Let us turn our Bible in that particular passage. Psalms chapter 9, Psalms 96, verses 10 to 13. Sabihin ninyo sa mga bansa, ang Panginoon ay naghahari o matatatag at hindi makikilos ang sanlibutan. Hahatulan niya ng may katarungan ng mga bayan. Matuwa nawa ang langit at magalang nawa ang lupa. Umugong nawa ang dagat at ang lahat ng mga naroroon. Maging masaya nawa ang bukiran at lahat ng naroroon. Kung gayo'y aawit dahil sa kagalakan ng lahat ng pulong kahoy sa gubat. Sa harapan ng Panginoon, sapagkat siya'y dumarating upang hatulan ang lupa. Kanyang hahatulan na may katuwiran ng sanlibutan at ang kanyang katotohanan ang mga bayan. So nakikita natin, no? Sa lumang tipan,
ang bawat mananampalataya ay nakatingin pasulong sa araw na sasabihin nila, isang araw, ang kaharian ng Diyos ay darating. Isang araw, ang kaharian ng Diyos, lulubigin niya ang prinsipyo, ang pamamahala, ang pangingibabaw, ang influencer sa Satanas. Ang mundong ito ay magiging malaya muli. Satan's kingdom will be overthrown and God will rule as a king. Sin and pain and death will be driven out and God will reign as a king. Ang natatandaan ninyo sa ating kasaysayan dito sa Pilipinas, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ng gabi, March 11, 1942, noong ang ating bansa ay sinakop na, no, ng mga puwersang Hapon. Si General Douglas MacArthur ay palihim na lumisan sa ating bayan. No? Siya ay tumakas at lumisan at pumunta sa lugar ng Australia. Ang ating bansa ay sinakop ng puwersang Hapon, pinahirapan ang ating maraming mga kababayan. Sa loob ng 4 na taon, ang ating bansa ay hawak ng isang marahas na kaaway. Pero bago umalis si General Douglas MacArthur, nag-iwan siya ng pangako. Ano kanyang pangako? Ay, siyempre. Pinangako niya na ang bansang ito ay muling mapapalaya sa kamay ng mga Hapon. Pinangako niya na hindi magiging magpakailanman ang pamamahala ng Hapon sa bayang ito. Ang mga Pilipino, dahil sa pangako yun, ay tumitingin pasulong sa kalayaang mangyayari sa darating mula sa kamay ng mga kaaway. Gayon din ang mga mananampalataya sa lumang tipan. They look forward for the time when Satan's kingdom would end. God's kingdom would come to earth. And all through Old Testament, ang bawat mga tao ng Diyos ay naghihintay sa araw na yon. Darating ang kaharian ng Diyos. Malulupig ang puwersa ng kasalanan, ang puwersa ni Satanas, at ang paghahari ng Diyos ay magmaramdaman, maranasan sa buong. Pero tingnan natin ang pangatlo. The fact about the already not yet of the kingdom. Nung dumating si Jesus dito, ano ang kanyang sinabi? Matthew chapter 4, verse 17, sabi niya, from that time, Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sabi niya na rin, ang kaharian ng Diyos ay malapit na, magsisi na kayo. Malapit na. Yung ibig sabihin ng malapit na, hindi na kasing layo ng langit. Malapit na ito. At sinabi rin ni Jesus sa Matthew chapter 5, verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mapalad ang mga aba sa espiritu sapagkat nasa kanila ang kaharian ng langit. So sinasabi ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, dumating na ang kaharian. At meron na siyang mga pinaghaharian. At sino yun? Yung mga taong aba sa espiritu. Yung mga taong nakaramdam sa kanilang sarili, sila'y walang maipagmamalaki sa Diyos. Mga taong kinilala nila na sila'y makasalanan, kahabag-habag sa harapan ng Diyos. Ang kanilang pag-asa lamang ay si Jesus. Ang kanilang iba, nasa kanila na ang kaharian ng Diyos, ang sabi ni Jesus. And later he said, the kingdom of God is among you. And therefore, brethren, the kingdom of God has arrived. The kingdom of God has arrived because the King Himself arrived. Dumating na ang kaharian sapagkat mismo ang hari ay dumating. Pero sandali lang. Wait a minute. Pastor, if Jesus brought with Him the kingdom here on earth, why is it that the world has not yet changed? Bakit hanggang ngayon hindi nagbabago ang mundo? Marami pa rin kasamaan sa mundo ito. Nararanasan at nakikita natin ang kahirapan, ang karamdaman, malaganap, ang hitwaan, ang kamatayan ay nariyan pa rin. Bakit sinabi niyo? Kapag dumating ang kaharian, malulupig si Satanas, mawawala na ang lahat. Pero dumating na ang kaharian, pero meron pa rin karamdaman, meron pa rin hitwaan, meron pa rin digmaan, meron pa
talinhaga, di ba? Sinabi niya sa kanyang talinhaga, ang tawag ko sa talinhaga niya, the parable of the mustard seed. Ang talinhaga patungkol sa butil ng mustasa. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng mustasa. Gaano kalaki ang butil ng mustasa? Napakaliit ng butil ng mustasa. Kapag ito itinanim at tinabunan, naglaho na sa iyong paningin. Pero kapag ito'y sumibol, at kapag ito ay tumubo, ito'y tumutubo at nagiging isang malaking punong kahoy. Ang kalilitan ng butil ng mustasa ay kayang tukain ng ibon, pero kapag ito'y tumubo at naging punong kahoy, ang mga ibon ay lumilipli, sumisilong mismo sa puno ng butil ng mustasa. Ganyan din daw ang kaharian ng Diyos. Nung dumating si Jesus dito sa mundo, dinala niya ang kaharian ng Diyos, pero hindi pa lubos. Hindi pa husto. Tulad pa lamang sa isang maliit na butil ng mustasa. At ito ay unti-unting lumalaki. Ito ay unti-unting lumalaganap. Parang ganito yan, mga kapatid. Noong October 20, 1944, tinupad ni General Douglas MacArthur ang kanyang pangako. Ang pangako na siya'y muling pabalik. At ito'y tinupad niya. Siya at ang kanyang puwersa ay nagland saan? Sa isla ng Leyte. Sinimulan niyang palayain ang Pilipinas sa kamay ng mga Hapon. At pwedeng sabihin ng mga Pilipino ng panahon na yun, nagsisimula na ang ating kalayaan. Ngunit nagsisimula pa lang. Hindi pa tapos. Hindi pa lubos. Ang totoo, there were still many months of terrible fighting and suffering before the war finally ended. It was not until September 2, 1945 na ang mga Hapong sundalo ay sumuko sa mga Amerikano at pwedeng sabihin ng lahat ng mga Pilipino din, at last, we are free. Malaya na tayo. At last, the victory was complete. Mga kapatid, Jesus will come again. And He will completely set free this world from the bondage of Satan and sin. Sinimulan niya na ang kaharian. Dumating siya bilang isang hari. At ang kaharian ng Diyos ay nasa puso na, nasa buhay na ng mga mananampalatayang nagpapasakop sa Kanya. Pero kung hindi pa lubos, darating ang araw, babalik si Jesus at lulubusin niya ang pagkahari sa mundo. At sa araw na yon, ang lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng dila ay magsasabing, siya ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang tanong ko sa bawat isa sa atin na nakikinig sa akin ngayon, are you looking forward for that day? Ikaw ba ay nakatingin sa araw na yun? Ikaw ba ay isa sa mga tao na bibigyan ng ganap na kalayaan ni Kristo sa kasalanan? O ikaw ay isa sa mga tao na itataboy diyan sa kanyang presensya magpakita at parurusahan niya doon sa Biblia? Suriin mo yung sarili mo yun. Ikaw ba'y nakay Kristo na? Si Kristo ba ang iyong Panginoon? Siya ba ang hari ng iyong buhay? Kung hindi, bakit hindi? Bakit hindi ka lumapit sa Kanya? Sabihin mo kay Kristo, iligtas mo o Panginoon. Pagtiwalaan mo ang Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo na siyang tanging paraan upang ikaw ay tanggapin sa banal na presensya ng Diyos. Isuko mo yung sarili sa Kanya. Siya ang maging hari ng buhay mo at hindi ang kalooban. Now, tumungo tayo sa pangalawang bahagi, the manifold signs Jesus performed. Tingnan natin ulit ang verse 35. At dito sa verse 35, sinasabi rito na si Jesus daw ay pumunta sa bawat bayan-bayan, pinangaral niya ang mabuting balita patungkol sa kaharian at ano pa ang kanyang ginawa. Meron pa siyang ginawa. Sabi roon, ay
Pinagaling niya ang bawat sakit at bawat karamdaman. He healed many diseases. He performed miracles. So, bakit niya ginawa yan? Ginawa ba niya yan dahil naaawa siya o sa mga taong may sakit? Of course. Naaawa ang Panginoon. Pero higit pa ron ang dahilan. Ang mga gospel writers, sinasabi nila na yung ginawa ni Jesus ay hindi lang basta pagpapakita ng kanyang kapangyarihan, kundi ito po ay signs. They were signs. Mga tanda. Tanda ng ano? Dumating ang hari. Tanda ng ano? Dumating na ang kaharian ng Diyos. Ano ba yan? Tanda rin na inaatake ng kaharian ng Diyos ang kaharian ni Satanas. Tandaan natin, bakit nagkaroon ng karamdaman, ng kahirapan? Bakit may kamatayan? Ha? Sa mundong ito, yun ay tanda na ito ay pinangingibabawan ng ating mundo ng kaharian ni Satanas. Sa langit, walang karamdaman doon. Sa langit, walang namamatay roon. Kaya noong pinagaling ni Jesus sa mga karamdaman, yun ay tanda na Christ could undo everything that Satan had done. He could mend everything that Satan had spoiled. And more than that, it was a sign that Jesus brought with him God's kingdom here on earth. Now, what are the implications of this to us right now? Ano ang mga implikasyon nito? Unang-una, the power of the kingdom could set souls free from the curse of sin. Alam niyo mga kapatid, ang pagpapagaling ni Jesus ng mga karamdaman ay larawan na kayang pagalingin ni Jesus ang karamdaman ng ating mga kaluluwa. Meron tayong higit na matinding karamdaman. Yan ay ang karamdaman ng ating mga kaluluwa. At ang pagpapagaling ni Jesus ng mga karamdamang pisikal ay isang picture lamang ng gagawin talaga niya ang pagpapagaling niya sa karamdaman nating pangkaluluwa. He can set our souls free from the bondage of sin. Tignan nyo, nagpagaling ang Panginoon, di ba? Nagbigay siya ng mga paningin sa mga bulag. Yan. Dito rin, sa Matthew chapter 9, verse 27 to 31. Para ipakita na kaya niya rin bigyan ng paningin ang ating mga espiritual na kalalagayang nabulag ng kasalanan. Di ba, pinagaling niya yung mga Pilipin na hindi nagsasalita? Chapter 9, verse 33. Upang ipakita that He can take away the dumbness of our souls. Para ang ating mga kaluluwa na hindi makapagpahayag ng papuri sa Diyos ay pwede nang magsalita at umawit ng papuri sa Diyos. Pinagaling ni Jesus sa mga paralisado na tao. Ipinapakita lang dito na He can take away the paralysis of our souls. Alam niyo ba na mga makasalanang tulad natin ay paralisado rin? Oo, siguro, ayos yung katawan mo, nakakapaglakad ka ng maayos. Pero ang katotohanan, kung ikaw ay makasalanang paralisado ka rin. Sa larangan espiritual. Hindi ka makalapit sa Diyos. Hindi ka makahakbang patungo sa Kanya. But Jesus can heal the paralysis of our soul. So we can come to Him in faith and in repentance. Hindi ba ang Panginoon Kristo, meron din siya mga binuhay na sa mga patay ng panahon na yun. Isa rin kanyang kaibigan na si Lazaro. Ano pinapakita? Pinapakita na kaya niya rin magbigay ng buhay sa isang taong patay, espiritual. Tandaan natin, dati tayo mga spiritually blind, tayo mga bulag espiritual, hindi natin nakikita ang totoong kondisyon ng ating kaluluwa. Hindi natin nakikita ang kadakilaan ng kaligtasan ng Diyos. Dati tayo mga spiritually dumb, piping, hindi tayo makapagsalita o magbigay papuri sa Diyos sapagkat walang naiintindihan ang ating puso. Pero ngayon, pwede na tayo magpuri sa Kanya galing sa ating puso. We're spiritually paralyzed, thus we cannot come to God on our own. We're spiritually dead, thus we don't understand the things of God and we cannot respond to any call of God.
dumating si Jesus para pagilingin tayo upang palayain tayo sa pamamahala ng kasalanan. Pero meron pang pangalawa at panghuli. The promise of the kingdom looks forward to the day of complete redemption. Sinabi ni Pablo sa Roma Kapitulo 8, talatang 23, na tayo ay naghihintay sa katubusan ng ating mga katawan. We are waiting for the redemption of our bodies. Kung ikaw ay Kristiyano na ngayon, ikaw ay iniligtas ng Panginoon sa sumpa ng kasalanan. Pero, sa kahit na ikaw ay ligtas na, kahit ligtas na ang kaluluwa mo, ang iyong katawan ay pwede pa rin mahulog sa karamdaman. Pwede ka pa rin magkasakit at mamatay. Pero sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, ibibigay niya sa atin ang isang katawang hindi lang maluwalhati, hindi lang nasisira, wala nang kamatayan. At mabubuhay tayo sa isang mundo na wala nang impluensya, wala nang kapangyarihan, wala nang sumpa ng kasalanan doon. Hindi na muling makakapasok ang kasalanan sa mundong iyon. On that day, God's reign on earth will be glorious and perfect. Ang mundo ay mapupuno ng kalwalatian at ng katuwiran at ng kagalangan ng Diyos. Hindi ba yan ay isang mabuting balita na dapat nating dalhin sa maraming mga tao ngayon? Yan ang ipinangaral ni Jesus. Yan din ang mabuting balita na dapat na marinig ng mga tao sa mundo ngayon. Yan ang mabuting balita na dapat ipadinig natin sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa Kristiyano. Sa mga kaibigan natin na hindi pa Kristiyano. Sa mga kasamahan natin sa trabaho na hindi pa Kristiyano. Sa mga kapitbahay natin na hindi pa Kristiyano. Sa mga tao na maaaring binubuksan ng Diyos ang pagkakataon para dalhin natin ang Ebanghelyo sa kanila. Yan ay isang mabuting balita para sa kanila. Ang ating mundo, tandaan natin, ay puno ng mga taong bulag espiritual, pipig espiritual, patay espiritual, paralisado espiritual. Sino ang magsasabi sa kanila ng mabuting balita nito? Sino ang tutungo sa mga taong ito at magmamalasakit sa mga naliligaw na tuwa? Tumingin si Jesus sa kanyang mga alagad dito sa talata 30. Verse 37, kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng haalingin, ngunit kakaw ang magkagawa. Gusto ni Jesus na maramdaman ang kanyang mga alagad ang pangangailangan. Gusto ni Jesus na magkaroon sila ng habag sa mga taong naliligaw ng landas. Gusto ni Jesus na magkaroon sila ng malasakit sa mga taong helpless and hopeless. Katulad ng ginawa ni Jesus sa kanila. And I would like to address myself to Christians, especially to the members of our church. Let's mo kayong tanungin. Kayo ba ay kabahagi ng gawain ng kaharian ng Diyos o kayo'y nagpanood lang? Kayo ba ay kamanggagawa o kayo'y nagkamasid lang? Ibinibigay ba ninyo ang inyong bahagi sa isang napakadakilang layunin ng pagtawag ng Diyos sa mga makasalanang inalipin ni Satanas? At ngayon, tinatawag niya na magpailalim sa pagiging hari ni Jesus. Naway kausapin ng Panginoon ng anihan ang puso ng bawat isa sa atin.